Yes, yes. Ayan, so may bisita po tayo ngayon. Yun. Wow. Grabe to, excited na ba kayo? Yes. Excited na ba kayo sa ating surprise guest for today? Wow! Hindi ko na patagalin. Ito, idol ko Excited to, na mga po. partners ha. Pinagbigyan tayo, grabe no. Isa sa mga diamond rank, soon to be crowned diamond ng Pilipinas. Ang idol po ng lahat, ang isa po sa halige ng Live Good Philippines. Let's all welcome and help me welcome Diamond Leader, Coach Harold Pangan. Yes. Yes! Good morning, idol. Good Good morning, morning, Coach. coach. Good morning, coach. Morning, Morning, Coach Coach Harold, Harold! good morning, Morning, Idol Harold. Harold Pangan. Oh, Ayun. ano po ba mapaglilingkod ko? Harold, Coach Harold, may konting tanong lang po kami. Sige pa. No, ano po ba ang masasabi nyo o ma-advise nyo po sa mga tulad po natin, Coach Harold, na may galing na sa iba't ibang MLM company, no? Ano po ba yung ma-advise nyo doon sa mga floating na networker pa ngayon? Doon sa mga kapatiran natin kasi ang tema po natin, buhayin po natin ang dugong networker. 'Di ba? Yung mabuhay po. Oo, yung mabigay po natin ulit yung calling natin to teach to train. Ano po yung message mo po para sa kanila? Yung mga dati ng networker na nadala na. Tama ba? Opo. Yung ayaw nang mag-try. Kasi karamihan sa mga old networker na nagsasabi na sige, tatrabuhin ko yan. Bigyan mo ko ng account. Tapos, bigyan mo ko ng allowance. So, para sa akin, mali yun. Kasi never kong ginawa yun eh. Tsaka, unang-una, bakit ka magpe-presyo o magdidemand? Kung talagang magaling ka, kaya mong gumawa ng result. Para sa akin. So, sa akin, hindi ko talaga inugali yun. Isa na rin ako sa mga nasunog na parang pagod na ako. Nagtitinda na lang ako ng tubig eh. Nung time na yun, nagtitinda akong tubig. Bago ako ma-invite kay Live Good. Ang sabi ko, kakaririn ko na tong pagbebenta ng tubig. So, yun na yung mindset ko nun. Ayoko na mag-networking. Kasi nga, nagloko na rin yung company ko nun. Tapos wala na ako makakita ang networking na sabi ko pare-pareho lang eh. Kaya naman ako nagkaroon ng break doon sa sinasabi kong company na yon, na yung previous, dahil nga pandemic that time, sarado lahat ng mga networking company. Yun lang ang bukas. Kaya sumabog yun. Nabigyan ako ng break doon. Nakapwesto ko na maayos. So, tapos, nahahasa na rin ako. Yung first big break ko ron eh. Kumita rin ako doon ng almost 8 figure in 2.5 years. So, ganun siya sumabog kasi pandemic yun eh. Nagsimula eh. So, pero, hindi ko ma-consider talaga na magaling ako eh. Sumabay lang ako sa Agos kasi viral eh. Di ba? Tapos nakapwesto ako na maayos, naka-invite ako ng leader. Tapos along the way, natuto na lang ako. Kagaya nyo rin ako na laging sawi, laging bigo. Kagaya nyo rin ako eh. Ibang klase na kasi ang Live Good eh. Hindi na siya kagaya before. Kasi, madali lang naman eh. Madali lang naman pag-aralan eh. Ako, kasi pag nag-close mind ka kaagad, hindi mo makikita kung ano yung difference nito. Kasi pinangunahan na nila eh. Pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yan. Alam naman natin, ang hirap na ng networking ngayon, sunog ng mga tao. Yun yung mindset ng mga networker na sunog na. Pero, bago mo sabihin yun, dapat nakita mo na si Live Good. Nakita mo muna si Live Good. Bago mo sabihin yun. Kaya maraming networker ngayon, leader, hindi mo ma-invite yan sa Live Good. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila sinisilip. Ang hearsay lang. Subscription, wala yan. Pinangunahan agad nila, hindi nila nakita yung advantage. Kinuha nilang disadvantage yung monthly subscription. Gumawa ako ng video niyan eh. Yung difference ng traditional MLM na binary versus Live Good. So malamang hindi rin nila napanood yun. Sa mga networker na dyan na
Kung may nanonood man, alam ko naka-live tayo ngayon. Kung nakikinig ka ngayon na isa ka sa mga networker na ayaw mo na mag-try, simple lang naman ng tanong ko dyan. Kung ayaw mo nang silipin si Live Good, o ayaw mo na mag-networking, sinara mo na isip mo, ang tanong, yung goal mo ba nakuha mo na? Hindi na pinag-usapan kung anong industriya ka pupunta, anong industriya ka nandyan, anong industriya gusto mong gawin. Ang tanong lang, nakuha mo na ba yung goal mo? Sabi nga, di ba sa English, di ba? If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. O yun nga, nag-change ng plan. Leader ka worker ka builder ka Hindi ka lang nakatagpo ng magandang company. Ba't mo sinasayang? Hindi mo pa nakikita to. Kakaiba to sa mga ginawa natin before. Pero yung mga linyang sinabi ko, totoo talaga. Yung kakaiba to, first ever sa multi-level marketing company, yung gatong concept, tapos proven na yung concept, yung system, na marami kumikita kahit hindi magagaling. So nalulungkot lang ako kasi networker ka, marunong ka mag-build, sanay ka na, kumbaga may kalyo na yung dibdib mo pagdating sa mga rejection. Dapat dito ka kumikita. Hindi dyan sa food cart business mo. Hindi dyan sa kung ano-anong ninaraket mo. Na hindi ka naman kikita dyan ng milyon buwan-buwan. Never ka kikita ng milyon dyan. Sa isip-isip ko lang. Mahilig pa naman akong mag-direct to the point. Sabi ko, yayaman ka ba sa ginagawa mo? Ganun lang. Bakit? Ginawa rin sa akin yan ng isang networker guru. Nagtayo siya ng company, kinausap ako. Sabi ko, nagtitinda ako ng French fries. Busy ako sa pagtitinda. Sunog na ako sa networking. Alam mo, sagot sa akin, tanungin kita, dyan sa French fries na ginagawa mo, yung food cart na yan, yayaman ka ba dyan? Siyempre, nag-isip ako. Fighting spirit, yayaman. Pero sabi ko, 3 years na ako dito, wala pa nangyayari. Tsaka walang progress Paano kung masasabing yayaman ako? Pwede mong sabihin yayaman ako dyan kung may progress. Sa 3 years na yan, marami na akong branches. Hindi Ang nangyayari, pababa From 5 branch, naging 2. O syempre, anong progress dun? So alam mo na walang pag-asenso dun. Tapos ang puhunan ko, maliit lang. Yung price ko, hindi na makakaiba. Pareho lang kami ng mga nagtatayo sa tabi-tabi. Pare-pareho lang kami. So walang unique sa product ko. Walang potential na yumaman ako dyan. Unless marami akong puhunan. Magtayo ako lahat ng kanto dyan. Pero wala Wala ako nakikita Ang sagot ko lang sa kanya, hindi ako yayaman. Hindi ka pala yayaman sa pagtitinda ng price. Bakit close-minded ka na sa networking? Alam mo namang maraming yumaman sa networking. Parang ganito lang yan Parang ganito lang yan mga coach, mga networker. Ito mga sinasabi ko po para sa networker po to Sana nakikinig ka ngayon. Kung meron kayong mga leader o mga kakilala na networker, sana may pasa nyo tong video. So parang ganito lang yan. Naghahanap ka ng kayamanan. Diba? Kahit saan ka pumunta, kayamanan naman ang hanap mo Kaya lang yung ginagalawan mo, sa buong buhay ng lolo't lola mo, wala pang nakakuha ng kayamanan dyan. Halimbawa, nagtitinda ka sa sari-sari store, wala pang yumaman dyan. Wala pa naging multi-millionaire sa sari-sari store. Sa food cart, unless ikaw ang franchisor. Kung franchisee ka lang, wala rin pag-asa yan. So, ang goal mo, depende ang lugar kung saan ka pupunta, nakadepende yan kung ano yung pangarap mo. Kung gusto mo, bisikleta lang, motor lang, pwede na yan yung ginagalawan mo, pwede na yan. Kung gusto mo, isang toka, pwede talaga yan. Kung gusto mo, makaraos lang sa pag-aaral yung anak mo, pwede na yan. Kaya lang, pinag-usapan dito, depende nga sa goal mo Ano ba goal mo? Ano ba, gusto mo ba ng bahay? Wala yan, kayang-kaya ng empleyado yan. Pag-ibig lang yan I-loan sa pag-ibig, may bahay ka na Di mo nung mararamdaman yung hulog dyan, magkano lang. May bahay ka na. Sasakyan, kumuha ka ng hulugan. Meron na ayos, 600,000 lang Pwede ka na makakuha sa sasakyan, magkano lang hulog dyan. Makakaraos ka dyan. Mabubuhay ka na may bahay at may sasakyan. Pwede mo sabihin sa mga kakilala mo na
may kaya ka na. Di ba? May kayabangan na, di ba? May kaya ka na. Masabi mo lang. Diba? Pero, ang pinag-uusapan kasi, ano ba goal mo? Ano ba goal mo? Alam mo kung, mahirap kasi direct to the point kausapin yung mga tao ng ganito yung pamamaraan ko. Kasi nasasaktan talaga sila, tapos nayayabangan. Pero, reality, di ba? Itong mga sinasabi ko, tatanungin ko talaga sa kanila to, kung hindi lang talaga sila ma-offend Kaya nga dinadaan ko sa third party approach Dinadaan ko sa social media para wala akong tinutukoy. Mapanood mo man, mayabangan ka o ma-enlighten ka, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, ginagawa ko yung part ko. Kung sino man ma-enlighten sa akin, kung sino man mayabangan, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, yung mga na-enlighten, yung mga natatauhan, at pwede mabago buhay nun. Yun ang mahalaga sa akin. Kasi given naman, hindi naman lahat talaga makikinig sa'yo. So, yun, pwede ko sabihin sa kanya na kung may pangarap ka, malaki pangarap mo, bayat lupa lang ba yan, tsaka kotse, hindi yan natatapos dyan. Ang bayat lupa, tsaka kotse, parang ano lang yan liability lang yan. Hindi po yan asset, hindi yan kumikita, walang pera dyan. Kahit makapagpundar ka niya, networker ka, sabi mo, mayaman na ako, may kotse ako, may bahay ako. Wala yan. Subukan mo mawalan ka ng income, magtatrabaho ka na naman. Bakit? Hindi naman kumikita yung sasakyan mo, hindi rin kumikita yung bahay mo. Hindi ka pa rin mayaman. Bandi kasi yung definition natin ng mayaman O sa ating mga mahihirap, ang definition ng mayaman may bahay tsaka kotse. So hindi ho totoo yun. Dapat alam mo, dapat ma-identify mo kung ano yung goal mo, ma-identify mo kung ano yung mayaman. Pagka hindi mo ma-identify kung ano yung mayaman, mahirapan ka kasi hindi mo alam kung ano goal mo Pag hindi mo alam kung ano goal mo, kasi hindi mo nga ma-identify, wala, suntok sa buwan ka na lang. Hindi mo namamalayan, 60 years old ka na, hindi mo alam. Hindi mo nakukuha yung goal mo kasi nga wala kang goal Hindi mo alam, feeling mo, yun lang, okay na. Mapagtapos yung anak ko, okay na. Para mo, success na yung fulfillment na yung mapagtapos yung anak. Oo, fulfillment yun. Pero tandaan mo, may buhay ka rin. Pagka nagtapos na pag-aaral yan at nag-asawa yan, iiwan ka rin yan. May sarili ng pamilya yan. Ikaw, buhay ka pa, humihinga ka pa, may pang-maintenance ka pa, kumakain ka pa, may bibili ka pa ng brief mo, tsaka bra mo, tsaka duster mo. Lahat yan. Ang dami kong kilalang ganyan matanda na. Tatay ko na lang, wag tayo lumayo. Tatay ko, 76 na minsan, nangihingi pa pambili ng damit Siyempre, gusto pa rin pumorma yan pag magsisimba. Ba? Hindi naman porke nasa bahay lang sila, hindi na yung puporma. Gusto rin niya ng bagong damit. Kung walang pera, kagaya niya, wala nga siyang pera. Alam nga, magsasabi pa yan sa akin. Siyempre, nahihiya yan. Ang hirap kung ikaw nasa sitwasyon niya. Nawala yata si Coach Harold, partner? Po, parang naghangata si Coach. Okay, oo. Ng internet. Tapos ako. Ayun na. Okay na ba? Okay na ba yun? Hindi okay yun. Hindi okay yun. Diba? Kasi bakit? Kailangan may pumapasok na pera sa'yo. So, ang pinaka-goal talaga natin, guys, ang pinaka-goal natin, magpundar po tayo ng property na nagge-generate ng income. Ano ba yung mga property? Yung talaga goal natin, kahit pagbalik-balik tayo natin ang mundo, yan ang goal talaga. Number one, siyempre dyan, yung mga property na, alam ba, farm. Yung lupa na yan, natataniman, kumikita yan. Patayo ka ng house na apartment. Diba? Less management lang yan. Pero may pumapasok na pera sa'yo. Kahit na may sakit ka, kahit matanda ka na, meron kang 20 pintong apartment, buhay ka na. Kahit 10 pinto nga lang yan Kahit 5 pinto lang yan. At least may pambili ka ng pagkain, tsaka pang maintenance mo. Kahit pag matanda ka na, hindi ka nahihingi ng pera sa mga anak. Hindi ka na manlilimo sa mga kamag-anak. Imagine mo, tumanda ka, wala ka na pundar na passive income. Pambili lang ng maintenance mo, 5,000 isang buwan, pinoproblema mo pa. Paano pa yung pambili mo ng bigas? Yung mga anak mo, kanya-kanya na ng bahay. Gusto mo ba makikipisan ka pa doon? Makikitira ka, tapos alam mo yon yung asawa ng anak mo, hindi mo naman talaga anak yun di ba? Manugang mo lang, tapos nakikitira ka. Anong karapatan mo ngayong magsalita doon, palamunin ka lang ng manugang mo? Nakuha niyo po to? Ang hirap. Ang hirap. Ang tanong, doon tayo papunta lahat, di ba? Doon tayo lahat papunta So, hindi pwedeng, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, tsaka ka na lang gagawa ng paraan. Ang dami ngayon, matanda na Pag naroon sila sa sitwasyon na yun, doon na lang sila nag-iisip. Sana,
Puro sana na lang maririnig ko sa kanila eh. Sana nung bata ako, nakapagpundar man lang ako. Walang yung anak ko yan, ayaw ko bigyan pera. Diba? Totoo yan. Pagka tumanda ka, nahihiya ka rin manghingi eh. Wag mo sila tingnan. Ang tingnan mo, ikaw. Ikaw, paano pag dumating ka sa sitwasyon na yon? Gusto mo ba yon? Paano kung yung anak mo walang kusa? Paano yung anak mo kahit manghingi ka walang ibibigay? Paano kung yung anak mo kahit mahal na mahal ka, wala pa rin madudukot? Walang iaabot sa'yo? Nangyari sa akin yan nang wala akong trabaho. Nanghihingi magulang ko, wala akong maiabot eh. O sabihin mo bang hindi mo mahal magulang mo? Mahal mo. Kaya lang, panggatas nga lang ng anak mo, wala pa eh. Ano ibibigay mo? Ano yung punto? Di ba? Dahil nahihiya ka manghingi, o wala nang maibibigay ang anak mo, mapipilitan ka magtrabaho. Tinawag niyo matatanda, nagka-taxi, nagka-tricycle, naglalatag ng sako. Sa palengke, maglalatag ng sako yan, magtitinda ng sibuyas. Pupunta ng Balintawak yan, bit-bit bayong-bayong na sibuyas. Na? Bakit? Gusto nila magkapera kasi ayaw nila nanghihingi. So guys, yun ang dahilan kung bakit ka magne-network. Ba't ka magne-networking? Bakit? Kasi magtinda ka sa tabi-tabi, mag-food cart ka, mag-tricycle ka, mag-jeepney driver ka, mag-taxi driver ka, maglalamove ka. Lahat yan, magagawa mo lamang yan kung malakas ka. Pwede kang kumita ng pera dyan. Totoo naman, kikita ka ng pera. Kaya lang ang tanong, di ba may goal nga tayo? Ang goal natin is to retire na may passive income. O, paano ka magre-retire na may passive income? Kasi during the time na tinatrabaho mo yan, during the time na nabubuhay ka dyan, nauubos yung lakas mo eh. Kailangan, bago maubos yung lakas mo, may nakapagpundar ka na. Nakapagpundar ka na ng mga properties na para pag mahinang-mahina ka na, may pumapasok na pera sa'yo. Yun yung goal. Hindi nila naiintindihan yung goal. Hindi nila nakita yung ano ba talaga gusto ko. Ngayon, pag alam mo na kung ano yung gusto mo, i-compute mo ngayon. Kaya mo bang kunin yung apartment, 10 pitong apartment, 5 years from now, sa pagtitinda lamang ng French fries? 10 pitong apartment, sa sari-sari store, nagta-tricycle ka, sa tingin mo, 10 years from now, kung 50 ka ngayon, dapat pagdating na 60, nakapagpundar ka na ng mga apartment, kaya ba? Computein mo na lang. Kung ilan ang kaya mong i-save, kasi gagastos ka araw-araw. Ilan ang kaya mong i-save dyan? Computein mo kung kaya ba makabili ng apartment yan. Kaya makabili yan ng mga properties na goal mo para pag nag-retire ka, may pera ka na. Pag mahina ka na, ipapasok na pera. Pag kinumpute mo yan at hindi mo makita yung reality na mangyayari, hindi talaga mangyayari. Kinumpute ko na eh. Di ba? That's the time na pwede kang mag-isip-isip, bumalik ka sa networking. Kasi yun ang nangyari sa akin. Yung mga kinukwento ko sa inyo ngayon, yan yung nangyari sa akin. Noong time na bumalik ako sa networking, pinag-isipan ko maigi kasi nagpe-french fries ako that time eh. Bago ako nag-french fries, namasukan pa ako, nagtinda pa ako ng empanada, siomai, halos lahat, donut, scramble. Okay? Marami akong pinagdaanan nung nawala ako sa networking. Ilang dekada ako nawala. 2006 ako nawala. 2006, bumalik ako 2020. 2021. 2020. Imagine nyo, ilang taon ako nawala sa networking dahil nasunog na ako. Pero yung mga kasamahan ko before na nagtuloy, ang yayaman na nila. Nagtiyaga talaga sila. Pero ako, ilang years yun? Almost 14 years? 14 years akong huminto. Dahil lang sa pagsasabi na, ayoko na, pagod na ka. Pero lahat ng mga ginalawan ko, na masukan, nagtinda, nagturo ng volleyball, basketball, table tennis, lahat ng ginalawan ko sa 14 years, hindi naman ako binigyan ng magandang buhay. Hindi ako nagkaroon ng property, hindi rin nakuha yung goal. Sa madaling salita, wala pa rin yung goal ko, hindi ko pa rin nakuha. Kaya nang isip-isip talaga ako, nung bago ako pumasok sa networking ulit, sabi ko, ito na naman networking. Pero ba't ba ako babalik? Yun ang una kong tanong bakit ba ako babalik? Ayoko na ng recruit. Mare-reject na naman ako. Pagtatawanan na naman ako. Mapupuyat. Tapos iiwasan. Ayoko na noon, nakakahiya yun.
Pero biglang pumasok sa isip ko, hindi ba mas nakakahiya yung tumatanda na ako, wala pa ako napupundar? Hindi ba mas nakakahiya yun? Lahat ng yung mga schoolmate ko na maganda na buhay, pag nag-reunion kami isang beses sa basketball court, parang sports fest. Alam mo, may nakakotse, may nakamotor. That time, bisikleta dala ko. Ito, totoong istorya to. Bisikleta dala ko, may basket sa harapan, butas pa yung basket, yung Japanese bike. Alam mo, meron akong isa dong tropa, nakamotor siya. Sabi ko, dito, pre, pwede ba doon tayo magkita sa restaurant na yon, sa bandang Fatima? Bakit? Iwanan ko yung bisikleta ko doon, angkas mo na lang ako. Kasi nahihiya ako na makita ko ng mga schoolmate ko doon sa court na pupuntahan namin, nakaparada mga kotse nila, mga motor na magaganda, tapos nakahilera yung bisikleta ko, na Japanese bike, nabutas pa yung basket. Sabi ko, parang nahiya ako. Bakit? Kasi nung panahon na nag-aaral ako, isa ako sa mga idol sa volleyball, tsaka table tennis. Isa po akong atleta. Alam mo yung panahon na pag nasa high school ka, pag magaling ka sa sports, crush ka raw ng mga tao. Sabi nila yun. Yun! Crush ka daw, crush. Kaya feeling mo, ang taas-taas mo nung high school kayo kasi isa ka sa mga nagdadala ng pangalan ng school dahil varsity ka. Pero sa buhay, nakita ko, ba't ang layo ko? Bisikleta lang ako, sila nakamotor tsaka nakakotse. Alam mo, sabi ko, doon tayo magkita pre ha. Paparada ko yung bike ko doon, aangkas ako sa motor mo. Alam mo, ginawa ko talaga yun. Hindi nila makita yung bisikleta ko, nakaangkas ako, di ba? Wala siya pero at the back of my mind, parang nakakahiya din. Parang asensado silang lahat, ako, nakabisikleta. So ngayon, mula yun, tumatak sa isip ko, sabi ko, tumatanda ako, wala akong pinagkatandaan. Walang asenso. Tumanda ako ng walang asenso. Parang nahiya ako sa sarili ko. Tapos, ang ginawa ko, nanood ako ng mga video sa YouTube ng mga networking, iba't ibang company. Iba't ibang company, yung mga speaker na pinanonood ko nung araw, nakita ko sa iba't ibang company nasa YouTube, iba't ibang company na sila. Pinanood ko lahat yun para lang ma-recharge ako. Ang ginawa ko, bago ako mag-invite, in-invite ko muna yung sarili ko. In-invite ko yung sarili ko, pinalakas ko yung motivation sa sarili ko, lahat. Kumbaga, sarili ko muna. Kumbaga, pinainit ko muna yung makina. So ngayon, ganun nangyari sa Live Good din. Nung nawala naman ako sa mga platform na yun, kumita ako pero wala natira pera sa akin kasi naggastos ko, puro labas eh. Natira sa akin, isang sasakyan lang natira sa akin pero wala akong pera. Dumating si Live Good, nagtitinda akong tubig. Suko na rin ako noon. Suko na naman ako noon. Sabi ko, yoko na, suko na ako. Last na yun. Siguro nabigyan lang ako ng break tapos hindi ko pa napanghawakan ng mabuti yung pera. Hindi rin ako nakapagpundar noon eh. Nalustay ko. So, lesson yun. Ngayon, dumating si Live Good, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, binigyan niyo ako ng pagkakataong kumita pero mukhang hindi ko nahawakan ng maayos. So, ito, balik ako sa pagtitinda ng tubig. Nagdarasal ako noon, madaling araw. Alas 5, alauna, alas 2, mga ganon. Nagdarasal ako mga alas 2, madaling araw. Sabi ko, balik na naman ako sa pagtitinda ng tubig. Parang kailan lang. Nasa networking ako, kumikita. Nabigyan ako ng break. Tapos ngayon, ito na naman. Zero. Sabi ko, wala na akong makitang platform na wala na akong makitang networking ngayon na maganda. Puro scam na yung platform na pinasukan ko noon eh. Sabi ko, ayoko na. Tinda na ako tubig. Kaya yung sinasabi ni Ben Glinsky na yung industry na to broken, totoo talaga eh. Ang dami ng mga sunog. Sabi ko, ayoko na. Dumating si Live Good. Sabi ko, ito na. Isa pa, isang hirit pa. Total, mainit-init pa eh. Hindi pa lumilipas ang isang taon na nagpapahinga ako sa networking eh. Buwan pa lang ang binibilang noon, nagtitinda ako ng tubig eh. Buwan pa lang. Ibig sabihin, medyo mainit-init pa. May power pa na konti. Sabi ko, pwede pa to. Huwag nating hayaan mawala yung power. Sige, ginrab ko yung Live Good. Tapos kung ano yung natitirang energy ko sa networking, ginamit ko. Kasi sa totoo lang, pagka ikaw ay matagal na sa networking at nahinto ka, wala na yung energy, wala na yung power, wala na yung enthusiasm, wala na lahat, wala na yung burning desire. Puro doubt na, nasa utak mo, puro doubt. Pero ako, ginawa ko, habang may natitira pa akong konting power, konting desire, konting kasi bago-bago pa nga lang, ayokong patayin yun, ayokong patayin. Bakit? Itong industry na to, pinagbuhusan ko na to ng oras, panahon,
Diba? Lahat ginawa ko na rito eh. Tapos hindi ako magkakaresulta. Parang talunan ako noon, talunan. Sabi ko, ito, ibang company to, Live Good. Kakaiba to. I-consider ko lahat ng mga kakaiba rito. Hindi to kagaya ng mga nakaraan natin. May mangyayari dito. Kasi nung sumali ako sa Live Good, si Coach Fernan pa lang ang speaker, tsaka si Coach Ferdy. Wala pang diamond. Nung sumali ako nun, magda-diamond pa lang si Coach Fernan eh. Pagsali ko nun, after a month, nag-diamond si Coach Fernan eh. Sumunod na buwan, ako naman. So, dalawa pa lang kami nun diamond. Grabe. So, iniisip ko nun, sasabog tong Live Good na to. Ang laman ng Zoom namin, wala pang 100. Wala pang 100 nun. Sabi ko, sasabog to. Kung sasama ako sa pagpapasabog, sabi ko, mula nun, ginrab ko to, as a networker, ginamit ko lahat ng skills ko, ginamit ko lahat ng mga experiences ko, sinamantala ko yung pagkakataon, timing, speed, tapos duplication. Ganun lang. Yun yung tatlo lang na yun. Naka-timing ako, ginamit ako ng bilis, tapos duplication. Kasi hindi ka lalaki pag walang duplication. So, paano mo maduduplicate yung mga tao mo? Kailangan ikaw muna. Ikaw muna mag-aral. Ikaw muna magsunog ng kilay. Isang araw ko lang inaral yung marketing plan eh. Siyempre, madali lang naman aralin yan. Sa mga nagsasabing mahirap aralin, hindi lang nila inaral. Sabi lang nila yun, inaral. Dito to yun. Pag inaral mo to, isang araw lang, aral mo na to eh. Biro mo, ilang ways to earn lang yan, di ba? Madali lang intindihin yan. Hindi ka lang open-minded, hindi ka lang masyadong interesado. Ang nasa isip kasi ng mga tao ngayon, gustong kumita, pero ayaw nila nahihirapan. Yun lang yung mindset, mali lang. Pero kung aaralin mo to, bibigyan mo ng oras, ibubuhos mo lahat, kakaririn mo to, itrato mo na itong negosyo na to ay malaking negosyo, siniseryoso, yayaman ka dito. Kasi yung iba, ang trato sa negosyo to, part-time lang yan, side hustle lang yan. Pag hindi kumita, di okay lang. At least, di ko naman masyadong pinarir. Ano, ganun yung mga sabi ng tao eh. Mali yun eh. Takot ka kasi mag-fail. Wag, subukan mo, itodo mo, i-maximize mo lahat ng effort mo, i-maximize mo yung lakas mo, i-maximize mo yung skills mo, pigain mo yung utak mo, itodo mo. Bigay mo yung best mo. Para pag hindi ka naging successful, masasabi mo sa sarili mo, binigay ko naman yung best ko eh. Pero yung hindi ka naging successful, pero wala kang ginawa, ang laking regrets nun. Bakit? Pag dumating yung araw, marami nang kumikita, maraming yumaman, ang regret mo ngayon, sayang, sana tinuloy ko yung subscription ko. Yeah. Sana nag-invite ako. Ngayon, magsisisi ka ngayon. Alam mo na pala eh, na ang pagsisisi sa uli. Correct. Ba't hihintayin mo pang mangyari sa iyo yun? Andyan na yung blessing, nasa harap mo na. Hawak kamay mo na eh. Ikaw na lang bahala kung bibitawan mo yan. Okay, so yun lang siguro. Maraming salamat sa... Thank you, Coach. Coach Harold, may last question na lang kami sa'yo. Maraming salamat sa oras mo, Idol. Ha? Thank you. Na-power ba kayo sa ating Diamond Leader, Coach Harold? Yes. Too soon to be crowned Diamond na po yan. Malapit na, Idol. Thank you, Coach Harold. Salamat sa effort mo. Pero last na lang, Coach. From French fries vendor po, no, na nating nagtitinda ng tubig, ng French fries, after 1 year lang nakinarir sa Live Good. 1 taon pa lang. Ano po yung binago sa inyo ng Live Good Company sa estado ng buhay po natin? Paano po ito nakatulong doon sa dating talagang walang-wala na nagtitinda ng tubig ang isang Harold Pangan na ngayon, eto na po siya. Paano po nabago? Malamang maraming makakarinig nito eh. Oo. Kalive eh. Actually talagang pinangako ko na talaga sa sarili ko na hindi ko na siya ikukwento. Hindi ko na siya kukwento kung gaano kalaki na yung achievements ko, kung ano na yung mga nabili ko. Kasi payo rin sa akin yan ng isang mentor ko. Huwag ko na raw ikwento lahat ng achievements. Basta ganito na lang. Alam niyo naman siguro ang kinikita ng Diamond. Yes, Coach. Diba? So, kung magkano kinikita yung Coach Fernan, monthly,
Siguro 1/4 lang ako doon. Grabe yun. 1/4. So, 1/4 lang ako noon. Yung kinikita ni Coach Fernan monthly, 1/4 lang ako. So, pero yung 1/4 na yon, sus Maria. Top 1 na yon sa ibang company. Sa malalaki. Grabe. Oo. Dito, ano lang yun, ordinaryong tindero lang yun dito. Hindi mentor. Hindi kagaya sa ibang company na talagang idol mentor na yon, mga gumagawa nun. Mga veteranong networker. Ako, masasabi kong hindi ako sobrang galing. Masyado lang akong mabilis. So ngayon, bilisan nyo lang kasi kung ano yung nakuha namin, makuha nyo rin. Kasi nga, yung company natin, sabog eh. Yung company ng Live Good, sabog talaga ito eh. Nasa iyo na lang kung babagal-bagal ka, maunahan ka. Pero lahat tayo rito, pwedeng kumita ng ng malaki. Lahat talaga. Ang ganda ng concept eh. Huwag ka lang babagal-bagal. Wala sa pagalingan to. Basta maganda ugali mo. Yun? Lahat susunod na. Maganda ugali mo, ibibigay sa iyo. Tapos pakita mo lang sa nasa taas, pakita mo sa Diyos na deserving ka. Tapat ka sa company, wala kang hinahatong na ibang networking kundi Live Good lang. Kasi ibe-bless ka eh. Ibe-bless ka. Yes. Mahirap ka, hindi ka ibe-bless ng Live Good kung ikaw mismo hindi mo siya, parang nagtataksil ka sa kanya. Pag nagtaksil ka kay Live Good, hindi ka makakaranas ng blessing ng Live Good. Yung iba hindi naiintindihan yan. Akala nila, hindi totoo yun. Didiskartehan ko yan. Wala. Kahit anong diskarte mo. Ang universe, nagdidesisyon yan, universe. Correct. Kung naka-align ka na yumaman sa Live Good, kung naka-align ba yung attitude mo, karakter mo, pag hindi naka-align yan, hindi ka talaga magiging successful. Yung hindi nila naiintindihan. Maraming mga leaders, akala nila, kaya nilang i-manipulate yung result. Kaya nilang i-manipulate yung success alone. Manipulation lamang. Hindi. Kasi kung totoo yan, ang daming magagaling na tao dyan, madiskarte, pero hindi yung mayaman sa networking. Kasi gusto nila i-manipulate lahat sa diskarte nila. Tinanggal na nila yung attitude, tinanggal na nila yung character. Kung dalawa inahataw ko. Kung nire-recruit ko yung mga tao nila. Niladala ko dito. Kung nanunulot ako. Nasulot ko yung dalawa, nasulot ko yung tatlo. Anong masasabing? Kumita ako dun. Anong masasabing yung hindi ako magiging successful? Kumita nga ako dun, na-recruit ko nga. Binudol ko nga eh. Binudol ko nga sila eh. Inapasali ko nga eh. Kumita ako. Anong masasabing mali dun? Anong masasabing hindi ako yayaman? Sabi ko, result that counts. Tama na yung salita. Patunayan mo na lang kung gano'ng kalaking bibigay sa'yo niyan. Temporary result na ginagawa mo. Bakit? Dinaanan ko na yan eh. May bad result yan sa dulo. Yung mga maling gawain, may bawi sa dulo. Correct. Bawi yan. Tapos, mararamdaman mo yan, siguro hindi pa ngayon. Yun. Later na. Sa mga hindi pa dumadaan dyan, yan, pinaninindigan nila na tama sila kahit mali yung ginagawa nila. Kasi hindi nyo pa alam. Kaya minsan makikinig kayo sa mga dumaan na. Minsan ayaw nila makinig sa mga dumaan na. Hindi totoo yan. O di wag. Kaya nga dito may sinasabing kumuha ka ng taong susundan. At yung payo niya ang susundin mo. Kumbaga parang ganito lang, mapapatayo ka ng bahay. Ito payo ng engineer. Hindi. Ito, kalkulasyon ko yan. Kinarkula ko na yan. Dapat ganito poste niyan. Ito bakal niyan. Ito hukay niyan. Mas magaling ka pa sa engineer Ang tagal ng experience ng engineer yan Tapos bigla ka nagmarunong. Parang ganun sa networking Matagal ng networker yan. Successful yan Wag naman yung peking successful lang yung puro hype lang Oo, yung mga naka-hype lang, idol, no? Oo, pagdating mo sa bahay, hulugan pa rin yung sasakyan hanggang ngayon. Tapos yung pati bahay kotse. Pati bahay niya, hulugan pa rin. Wala pang asset yan at wala pang asset na masasabing kanya yan Kaya fake yun. Bakit? Natuklasan ko na yan Na-obserbahan ko yan, yung mga fake na result. Ngayon, guys, ang totoong resulta dito sa Live Good, yung mga quiet lang na hindi nagsasalita, ito na yung nabili niya. So ako, isa yun sa mga tinuro rin sa akin. So sobrang laki ng resulta mo dito, mas pipiliin mo na lang na huwag magsalita. Yun.
na sobrang laki. Okay. Maraming salamat sa iyo, Coach Harold. Do. Kita niyo yung humbleness ng tao, no? Sobra. Thank you. Maraming salamat, Coach Harold, no. Talagang Thank you dito, po, partner Coach. Jay, partner Dennis, no. Walang baliwan ng sports car, walang baliwan ng malaking resulta. Totoong tao po talaga. Ramdam mo, no, na napaka-genuine ng mga leaders po rito sa Live Good, no. Coach Harold, maraming salamat sa iyo, bro. More blessings sa iyo, partner, no. At hangad namin ang marami pang tagumpay at see you at the top. Kasunod mo kami, Coach Harold. God bless you more and good luck po sa inyong team. Ayan, no? Thank you po, Coach Harold. Grabe, no? Nakita nyo, no? Napaka-humble ng mga top earner po natin dito, guys, no? Ayan, no?